obra ni nanay, mga obra ni nanay Christopher Milo. Kasi talagang isa yan sa mga banding moment namin o mga yaya pareho namin ni nanay. Actually, siya ang isa sa mga naghikayat sa akin, naghikayat ng engganyo na nung mga time na meron din tayong naiipon, mag-invest ako dyan sa mga painting at isa nga ito, di ba? Hindi ko na maalala yung artist, pero nandiyan niya sa collection ko. But anyway, this time naman, pag-uusapan natin, kasi pinag-uusapan natin ng painting, ang mga work of art, isang aktor na talaga namang nakilala ko since bata pa ito, at sa daming pagkakataon ko na rin siyang nakapanayam, napuntahan sa mga set visit, lalo na nung mga panahong may mga nagbibida siya sa mga teleserye sa ABS-CBN. Isa ring mahusay na pintor ito, aktor, writer, napakagwapo at napakagaling na aktor, si Ian Veneracion. Oo. Yan na talaga naman. Si Ian of late ay may kontrobersiyang kinasasangkutan, iskandalo, kasi nga sa kanya nagbumirang ang ano tawag natin dito, sa kanya nagbumirang yung item na sinulat ni Ronald Carvalho na kinikwento niya doon sa kanyang Facebook post na kung gaano kamahal ang talent fee ni Ian, na ayon sa kanya parang OA naman, plus meron pa dong issue na yung management yata or yung napagtanungan nila, nag-inquire sila dito kay Ian, parang nagdi-demand pa na for every additional 1 hour or kung mag-exceed ng 2 hours, may additional na may additional na TF or something. Pero itong lahat sinasabi ni Ronald na ang kausap niya dito ay, alam mo, yung mga coordinator nung isang grupo sa Tarlac na naghahanap ng mga artista, nagpapabook, etc. So wala siyang direktang kinalaman dito sa management. 'Yun ang paliwanag ni Ronald. Well, ako po bilang Ambet Nabus din, at sa napakatagal na panahon na ako'y nagbubook din ng mga talents, artists, mula sa mga individual hanggang sa mga banda, etc. Alam yan, especially ng buong Kabikulan, sa ilang lugar sa Batangas, Mindoro, Cebu, Davao, kahit abroad na, di ba, like Hong Kong, Japan, nakakapag-book po ako ng mga talents at mga artists dyan. So, sa experience ko, talagang ang kinakausap dyan ay yung manager, yung management o yung outfit na nagpapatakbo o may kinalaman sa karir ng artist na kinukuha or gustong kunin ng isang grupo, ng munisipyo, barangay, or whatsoever, kampanya man yan or what. So, sa ganung transaction, normal na nagtatanong, di ba, may inquiring ganito, bla 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 bla. And normal din na kunwari ako yung middleman, ako yung namamagitan between ganito at saka between sa artist at saka sa management. Humihingi tayo ng, alam mo yon, humihingi tayo ng kaukulang permiso na alam natin pwedeng i-mark up yan, pwedeng makipag-negotiate tayo ng ganyan, especially pag ang kadil po natin ay LGU or local government units. Kasi alam mo naman, pag pondo ng munisipyo, lahat hihingin sa'yo. Kailangan malinis ang accounting, kailangan yung mga resibo natin talagang legal, yung mga BIR papers requirements, etc. o maayos. So, hindi ganun hindi ganun kadetalyado yung sinulat ni Ronald, pero nakakaloka lang siya kasi nabalitaan natin na yung management nito ni Ian ay nag-try na alam mo yon, na kausapin siya, nag-try na sa kanya, makipag-ugnayan para ilabas din nila yung kanilang yung kanilang punto, yung kanilang side, kumbaga, na matapos na mag-viral nga at parang nalagay sa alanganin itong si Ian dahil parang lumalabas doon sa panulat or doon sa matatawag nating post na masyadong mataas ang presyo, masyadong OA, masyadong, alam mo yon. Although hindi natuloy ito itong pinag-uusapan natin na in controversy na ito, hindi ito naganap, walang natuloy kasi nga masyadong namahalan po yung sinasabing di umano nakausap nito ni Ronald sa Tarlac na grupo ng mga naghahanap ng
artist. Kasi nagkaroon ng isang malaking okasyon sa Tarlac kamakailan, and nakakatawa nga, sina Meme Vice, nag-ano pa siya, nagparinig pa siya talagang online. Sinabi niya, "Oy, Ayon Perez po kasi taga Tarlac." Sabi niya, "Ayon, bakit ako hindi kinukuha ng Tarlac?" Chuchuchucho, kasi nga parang in reference dito sa nangyari kay Ian, na sa totoo lang, tawag dito, siyang nalagay talaga, nagmukha tuloy siyang mukhang pera, etc. And ako nga sa panulat ko na lumabas sa Bulgar at saka sa Hataw, sinabi ko doon na noong mga panahon na nabubuk ko rin po si Ian, especially noong mga panahon bago mag-pandemic, itong panahon na talagang isa siya sa mga top leading men. May mga teleserye siyang talagang top rating and everything. Simula nung Pangako Sa'yo hanggang doon sa naging tambalan nila ni Bea Alonso. Sa totoo lang, yung 500,000 na sinasabing talent fee ngayon na hinihingi nitong management ni Ian, ang baba niyan. Kasi noong mga time na sinasabi ko po sa inyo, umaabot siya talaga ng milyon. Ako naranasan ko mismo yan sa pakikipag... And ano pa yan natumba maraming salamat live. At naranasan ko mismo yan sa anong tawag dito? Sa pagbook ko sa kanya, dito pa yan sa Manila hindi yan probinsya. Kasi pag nagbubuk tayo ng mga artista, may mga tinatawag tayong, alam mo yung kailangan sumakay, tawid dagat, eroplano, ganyan-ganyan, na nag-iiba ang rate. Yan. Bilang booking agent po na pinapaliwanag ko po sa inyo, nag-iiba yung rate ng mga artista pagdating sa ganong usapan. Kasi nga, yung isang araw o isang gabi nilang exposure, nagiging 2 gabi, nagiging 2 araw, na syempre pa, nag-iiba na dun sa, especially pag may nasagasaan na sila mga schedule nila, di ba, na nagiging 2 days na ang 2 days na yung kanilang exposure or 3 days, especially pag may mga lugar na alam mo yon na hindi rin nila nililinaw. Kasi ako kahit sa Bicol ako doon, naloloka ako doon sa hindi pwede sumama sa motorcade, hindi pwede sa ganyan. Kasi nangyayari po, especially pag may mga fiesta. Although, itong mga artista naman na to, madali naman pakiusapan. Kasi kung biglang dumating yung eksenang, ay meron palang parada, o meron palang meet and greet, ganyan-ganyan. Kasi yung iba, dito pa lang sa kontrata, kaya nga medyo naging mahigpit yung iba sa pakikipag deal sa mga ganitong bagay. Kasi nga, pagdating sa local government, especially pag ang nagpopondo ay munisipyo o gobyerno, talagang ibinibigay po nila lahat sa constituents nila. Yeah, especially yung mga politiko dyan, or yung may mga advocacy at may mga project na ganito, ganyan-ganyan. So, sinasamantala na rin minsan nila yung pagkakataon. But, then again, nadadaan naman po yan sa mabuting usapan. Dito lang sa naging issue kay Ian Veneracion, nakakagulat lang itong mga yung pinalabas ni Ronald. Ako si Ronald, matagal ko ng kilala. Oo, 'di ba? Hindi kami naging very close niyan. Hindi kami nagbigay ng pagkakataon. Pero there were times na naiimbita niya ako before nung nagtatrabaho pa tayo sa mga produksyon ng yumaong si Tita Armida Sigunreyna, and especially nung time na bidang-bida pa din si Rosana Roses. So yun yung mga recollection ko tungkol sa kanya. And with all due respect, bubusina ako sa mga kaibigan ko na naging biktima nito ni Ronald Carvalho nang ito'y mag-direct ng isang pelikula na parang, basta ayoko na lang pag-usapan. Basta may ganun lang. So parang nagbigay ako ng magandang salita about him dito sa mga kaibigan ko na naging producer niya, pero parang hindi yata naging maganda yung takbo nung production. So, yun na lang, ganun ko na lang gusto sabihin for diplomacy or for pagiging politically correct natin dito. Kasi ang issue naman dito is yung kay Ian Veneracion na talagang nagsimula kay Ronald, at ngayon nga ang plano yata di umano ng management nito ni Ian ay parang mag-file sila ng legal alam mo na yun, legal action, kasi parang ngayon nga parang nagkaroon ng danyos doon sa moral being nito ni Ian. Although itong si Ian naman, for the longest time ng kilala ko, sabi ko nga, since na ibinuko yan ng mga panahon na yon, na mas mataas pa nga dyan sa sinasabing 500 na yan, and yet kinakagat talaga. Kasi sabi sa akin ng dating manager niya na hindi ko napapangalanan, kasi ngayon ang alam ko, ibang manager na siya kasi nung huli kong mag-inquire sa kanya for a show, ang nagmamanage sa kanya yung
Team A at Team Artist ba ni kumparing Ogie Alcacid. So, after that, parang hindi na si Ogie ang nagmamalit sa kanya, parang isang girl na dating nag-work for Ogie. Correct me if I'm wrong, ha. So, ito ngayon ang current management outfit niya. So, ang kinukwento ko po dito, nung mga time na talagang nagbibigay siya ng ganung katataas na presyo or nakikipag-negotiate kami sa management niya nang nagbibigay sa amin ng mataas na presyo, ang sinasabi talagang presyong paayaw. Paayaw meaning, kasi ang laging nire-request kay Ian that time is yun na nga, kakanta, magse-serenade ng mga, alam mo na, ang karadalasan pa, mga matrona, etc. Parang during those times, yung mga years na pinag-uusapan natin na talaga namang very fresh looking siya, talaga namang papable, parang hindi siya sanay. But the thing was, kinakagat ng mga nag-i-inquire, kinakagat ng mga nung mga gustong magdala sa kanya sa isang lugar or maging guest siya, maging guest performer siya, o kahit nga hindi nga mag-perform umupo lang siya at parang, alam mo yung sa Japan, yung mga lalaki, ano tawag doon, hosto, yung nag-i-entertain lang ng mga matrona, ano yan sorry, pardon my expression, Ian, pero parang there was a time na talaga naging matrona killer yan na celebrity itong si Ian dahil nga talaga namang ang lakas ng appeal niya, hindi lang sa mga young girls, most especially nga sa mas may edad na. So nagkataon ito may mga mas edad, ito yung mayayaman, ito yung mga may pera and everything. So magpresyo ng sige, presyo natin 1 million, ganito, kinakagat nila para lang makapiling lang, makita lang at ma-entertain sila ng isang Ian Veneracion. So yun yung kwento ko, side of the story na naranasan ko during that time. Kaya nitong 2020, hindi pa naman ganun katagalan yun, no? Kasi when was this? Nag-pandemic, 2020. Bago mag-pandemic, sabihin na lang natin mga 2017, 2018, 2016, mga ganyan. Hindi pa na masyadong matagal, wala pa isang dekada. And right now, inaing pa rin naman ng isang Ian Veneracion. In fact, 2 years ago, he just won his Metro Manila Film Festival Best Actor Award, di ba? At nandoon pa rin naman yung appeal niya. At sabi ko nga kanina, isang true artist, magaling na painter, magaling na motor rider, and very, alam mo yon, very, ano man tawag sa doon? Yung hindi naman exhibitionist, ikaw talaga. Ano tawag doon? Ayun na! Nawala na naman ako sa bokabularyo ko. Adventurous. Oo, di ba? Talagang binasa ko yung nag-lip reading ako sa iyo doon ha. Very adventurous po ito. At saka yun na nga, ang dami niyang At saka may mga ginagawa pa siya, active siya. So, masaya siya sa buhay niya. And I'm sure mayaman naman yan si Ian para i-questionin pa or kaya para pag-usapan pa sa publiko kung paano silang nagcha-charge ng kanyang management ng TF niya na in the first place hindi naman dapat itong ibinubuyang-yang pa niya sa publiko, di ba? And kay Ronald naman, ang masasabi ko lang kung sakasakali na panindigan niyo yung kwento niya, na pinaninindigan naman niya, sabi niya doon sa isang nabalitaan ko, parang he stood firm to his story at maayos naman yung kanyang sources, binigyan naman siya ng what's this? Ng permiso na isulat yon at isabihin yon. But the thing was, yun nga nakalimutan niya kasi kung totoong may effort na ginagawa itong management outfit ni Ian to reach him at para i-air din nila yung kanilang side at hindi inintindi ni balita daw kasi di umano na parang hindi pinansin or dinedma lang ito ni Ronald kasi ang sabi niya hindi naman, ang rason na sinabi ni Ronald is hindi naman daw ito management ni Ian ang kausap niyo kundi yung grupo ng mga taga-Tarlac, which sa tingin namin, sa panlasa namin, gawain ba ng isang matinong manunulat yan or journalist yan na parang may create kang issue, kumbaga ng apoy, tapos ngayon umuusok na umaapoy na, yung isang panig lang yung gusto mong dahil sasabihin mo para mali naman yung Ronald kapatid. So parang hindi maayos. So ako sabi ko wala akong personal na kung ano sa iyo, pero before no mga panahon na ako may tinutulungan ng mga kaibigan, I only have but good words na binibigay ko sa kanya about you dahil ikaw yung that time na napili nila or pinagkatiwalaan nila. But somewhere, somehow, merong problema nangyari. Ayoko nang panghimasok pa yung issue na yan. Yun yung naging pagkakakilala ko sa'yo bukod sa may mga pagkakataon noong December
2023 na nagkikita tayo dahil sa kay Ate V at sa promosyon ng pelikulang When I Met You in Tokyo. O, yun lang yun. Ayoko nang isang pa, ayoko nang pahabain pa kung ano-ano pa yan dahil si Ian Veneracion naman yung pinag-uusapan natin at yung management ni Ian Veneracion na ngayon di umano ay nagpaplanong magsampa ng legal action laban sa'yo. So kung ano man kahihinat na nito, yun lang po ang masasabi namin. Good luck. Maraming salamat mga ka-Team Unbearable dito sa Unbearable Channel, especially sa aming mga sponsors, Ideal Vision, kay Dr. Jessica D, Faces and Curves, kay Dr. Jerry Casata and Dr. Sheila Casata, pati na rin po si Dr. J. Solis ng Gorgeous Smile, ang Simas Philippines, si Tita Thelma Zuniga Rodriguez, si Colonel Jundi Mayuga, si Mama Shakeable Revilla at lahat po ng mga kasama ko sa Gabay Guro, Smart PLDT Foundation, ang MWell, di ba? Ang kanilang MWell, ang kanilang health company. And then ano pa ba mga ang Scott Media at mga kamarites ko po sa Marites University, lahat po na tumatangkilik po sa amin mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang outside of the Philippines, outside of the world. Maraming salamat po. Ano yan? Oo, Faces and Curves ka, sinabi ko na. Ano ka ba Dondon? Si Dondon kasi ang daming mga emo, parating delayed telecast kumbaga. Maraming salamat. Ako ang inyong lingkod. Correct, delayed telecast. Ang Nabos po, nagpapasalamat. Nakakaloka ka, Bonita.